Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po, mga brothers and sister in Christ Jesus. Po, lahat po kayo, na-miss ko po kayong lahat. And good evening din po doon sa mga bagong kapatiran natin na first time pong nag-join dito sa ating midweek service. Welcome po everyone. Alam ko po na may purpose si Lord kung bakit kayo nandito. Amen po ba? Paki-open lang po ang ating mga Bible sa Matthew 4 verse 19. Okay po, open na po iba. And basahin po natin muna sa English. Come follow me and I will make you a fisher of men. Amen. Sa Tagalog naman po, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Amen po. Now po, let's bow our head at mag-pray po tayo. Mag-thank you po tayo kay Lord ngayon na andito po tayo muli. Father God, thank you po so much sa araw o sa gabing ito na ibinigay mong muli, O Lord God. Father God, itinataas ko po ang message po natin ngayong gabi na ibinigay mo, O Lord God, dito sa isa sa kapatiran namin, O Lord God, na malaki ang pinagbago, na binago mo po siya, na nung tinawag niyo po siya, marami ang nangyari, pero ikaw po pa rin ang nasunod. Father God, ang prayer ko lang po is give us a good ears and be with us. Kung meron po kayong message na iba, just talk to us, O Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Now po, about sa message natin ay yung pong kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung paano binago ng Diyos ang ating makamundong pamumuhay. Ang sabi nga po sa Bible, John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa ngayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko sa inyo. Amen. Ang ano ko po rito, ang point ko po dito is bigyan po din natin yung I chose you. Yung pinili po tayo, inappointed po tayo ng Diyos. No? Kasi po, ang message natin na natin ngayong gabi nga po, ang sabi ko is yung about na chinase tayo ni Lord, kinuha niya tayo in this world at tinawag niya tayo. Yun po. And ang sabi niya nga po is, He chose us. We are a chosen people. Okay, ready na po ba kayo na makinig o mapakinggang istorya ng isang ating kapatiran na ngayon po ay ginagamit ng Diyos sa Japan? Ang pakikilala ko po siya sa inyo, ang kapatirang ito ay ang aking BFF. Best friend ko po forever. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. Ngayon po dito sa ating midweek service, nandito ako sa Japan ngayon at kasama ko po yung aking BFF. Ang aking best friend po dito sa Japan, si Miss Elaine Matano. And Mrs. po. Mrs. po. Pasensya na po kayo kasi nagtatawanan kami dahil po maraming pangyari o marami yung pagre-reserve namin nito, yung pagpapractice nito. Medyo may kakulangan. Suddenly lang po ito. Pero alam niyo po, tinatsak kasi ni Lord nung one time na magkasama kami na why don't you interview your best friend? Ganun po. So, sabi ko po sa kanya, sige Lane, interviewin kita kung ano yung before and after na nangyari sa buhay mo. Okay po, ang unang tanong ko po, Sister Elaine, is nung hindi ka pa po Christian, paano po ang buhay niyo? Paano po nag-start na nalaman niyo si Jesus, nakilala niyo siya? Okay. Okay po. Dati po akong Miss World. Lakasan niyo po. Dati po akong Miss World. Dati daw po siya Miss World. Okay. Huwag niyo nang tanungin ko anong year. Huwag niyo na rin tanungin, paano, bakit naging Miss World? No?
Masyado po kasi ako makamundo, very worldly, kaya tinawag ko yung sarili kong Miss World. So, first time, hindi ko po sasabihin hindi ako Christian kasi I was born and raised as a Catholic, no? So, mayroon akong consciousness and awareness about God, no? Meron akong form of religion, and yet I was very worldly, no? I was very worldly, and panahon ko is yung 70s, no? So, yan yung hippies, yan yung mga nag-uumpisang gumulo talaga yung mundo, no? So, yung time na yon, pag-graduate ko ng college is out of curiosity and because of my being so adventure, nag-decide akong pumunta sa Japan as a singer, no? And dito nga sa Japan ko nakilala for the first time si Sister Linda, no? So, andito na siya, nauna na siya sa akin, no? So, anyway, so nung nandirito na ako sa Japan, working as a singer and having this adventurous and worldly life, meron akong nung one time na umattend ako ng isang Filipino birthday party, meron akong nakilalang isang Japanese na pastor, no? And when I was introduced to him, itong born again Christian na pastor na ito, dinig daw niya na sinabi ng Holy Spirit sa kanya, habulin mo ang babaeng yan kasi gagamitin ko siya, no? Of course, hindi Tagalog ang salita ng Holy Spirit sa kanya, no? It was in Japanese. So, sa isip-isip daw ng pastor, Lord, hindi po ba kayo nagkakamali? Sa itsura lang nitong babaeng ito, napakamukhang worldly. Baka hindi ko ito makuha, no? O, hindi ko ito madala sa iyo, no? So, anyway, yung pastor na yon, dahil siya yung inutusan ng Lord, talaga namang desidido siyang sumunod dun sa Lord. Kaya ang ginawa niya is, sumunod siya sa akin, nabol niya ako ng nabol. Kaya lang, during that time, ang pag-stay lang dito sa Japan, 4 months lang, di ba? 4 months lang. So, nung na-met ko siya, I was already in my 4th month, pauwi na ako ng Pilipinas noon, no? So, hindi na niya, tapos yung 4 months contract ko, bumalik na ako ng Pilipinas with no intentions of coming back to Japan kasi kagagraduate ko ng college, bala ko doon ako na mag-continue ng aking pagtatrabaho as an architect, no? Pero hindi yun nga yung calling ko mula sa Lord. So, nangyari na parang nagustuhan ko ang Japan. Ginusto kong bumalik ulit sa Japan. So, nag-apply ulit ako as a singer and hindi ko alam kung bakit sa Kurume na naman, the same place na naman, the same place na naman ako na-book, no? And na-met ko na naman yung pastor. Kasi maliit lang naman tong Kurume. Oo. So, na-met ko na naman yung pastor and during that time, hindi na talaga ako pinakawalan ng pastor kasi talagang dinig na dinig pa rin niya yung sinasabi ng Holy Spirit na habulin mo yung babae niyan kasi gagamitin ko. So, sa madali, to cut that story short, nagtatrabaho ako as a singer, I was leading a very very worldly and very sinful life, no? Very sinful. Talaga sinful life, no? So, pero yung pastor, talagang hinahabol-habol pa rin niya ako, pero yung ini-invite niya ako sa church, no? Pero wala akong time para sa kanya, wala akong time. Tsaka, kasi nga, born again siya. Ako, iniisip ko, Catholic ako, so ayokong mabago yung aking religion. Right. So, parang hindi ko siya talaga ine-entertain. Then, natapos yung contract niyon, uwi na naman ng Pilipinas. Pagbalik ko, Kurume na naman din. Kurume pa rin. Okay. Tapos, ayun na nga, it was during that time na yung second na pagpunta ko ng Japan, na-met ko na doon yung boyfriend ko during that time. And isa rin siya sa reason kung bakit ginusto kong bumalik ulit ng Kurume. And nung pagbalik ko ng Kurume, may proposal siya na magtayo na lang kami ng sarili naming club, no? So, ayun, naging mamasan ako ng club. Tapos ayun, yung pastor, nalaman niya na nandirito na naman ako sa Kurume, hinabol-habol na naman kami. So, well, anyway,
yung ganyan yung takbo ng buhay ko, sa kakakulit niya, punta niya sa amin, pasyal ng pasyal dun sa apartment, pero kahit anong doorbell ang gawin niya, hindi naman namin siya pinagbubuksan ng pintuan, no? Oo, meron yung maliit na butas dun sa entrance, no, sa door, na pag may nag-doorbell, sisilipin muna namin kung sino yung nagdo-doorbell. Pag ayaw naming papasukin or ayaw namin pagbuksan, eh nagpe-pretend kaming mga wala kami doon o kaya tulog kami. So itong pastor na to, so every day talaga nagdo-doorbell siya, ganyan, at Talaga matyaga. matyaga talaga siya kasi gusto niya kaming dalhin sa church. Pero ayoko. Tapos sabi ko doon sa mga talents ko, sa mga staff ko, okay mag-ingay dahil maririnig tayo na nandito tayo. So mag-pretend lang kayo na wala tayo. During all those time that I was here in Japan, na nangyayari yung mga yan, I didn't know na yung dalawang sisters ko sa Pilipinas, na born again Christian sila. Naging malalim sila kaagad na mga born again Christian. And one time, nung nagbakasyon ako, yung sister ko, sabi niya gano'n sa akin, ate, sabi niya gano'n, makasalanan ka, magbago ka na. No? So, ganun ka-direct yung, ate, makasalanan ka, magbago ka na. Tanggapin mo si Kristo kasi pag namatay ka, sa impyerno ang punta mo. So, ako yung ate na breadwinner of the family, nagpapaaral sa kanila, tapos ganun yung sasabihin sa iyo ng kapatid mo, makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno, di ba? Galit na galit ako sa kanila, no? Tapos iba na sila, yung mga dating mga kapatid ko na worldly din, na tuwan-tuwa sa pasalubong. Aba, ngayon yung dalang pasalubong parang hindi nila pinapansin. Tapos nainis ako sa kanila kasi makipagkwentuhan saglit, maya-maya papasok na sila sa kwarto nila, bit-bit yung Biblia nila. Tapos maririnig mo, umiiyak na sila, nagpe-pray na, ganyan-ganyan. So parang tingin ko, ano ba itong mga kapatid ko, naging-lukaret na yata itong mga ito. Oo. So galit na galit ako sa kanila. Bumalik ako ng Japan na masama ang loob ko sa kanila. No, oo. Tapos, pagbalik ko ng Japan, eto pa rin yung pastor na nag-aabang pa rin sa akin. So it was like that. Pinagpe-pray na pala ako ng mga kapatid ko sa Pilipinas. And then, nag-work yung prayer nila, kumikilos ang power ng Diyos, ginagamit itong pastor dito sa Japan. Oo. So, yan na yung proseso na kumikilos na yung kapangyarihan ng Diyos para dalhin ako sa salvation. So, one time, eto na naman yung pastor, nag-doorbell na naman siya. So, sobrang kulit niya na talaga. Taon na yung lumipas ng kakahabol niya di ba? Oo. Sabi ko ngayon, sige, sabi ko ngayon, sagutin natin yung pagdo-doorbell niya. Binuksan ko, sabi ko, sige po, pupunta po kami ngayon. It was a Thursday, no? Pupunta kami ngayon lang ha, sabi ko doon, ngayon lang. Kasi masyado kang matyaga Naku, tuwan-tuwa si pastor, no? Tuwan-tuwa si pastor. So ngayon sabi ko doon sa mga ladies ko, sige bis na, dali. Punta na tayo, pagbigyan natin yung makulit na pastor na yan. Punta na tayo. So, punta na kami ng akala ko ngayon, ang imagination ko, church na malaki, may mga tao na nagmimisa. Hindi, kami lang. Kami lang noon, tatanama yung old church. Kami lang. Tapos si Pastor Yosidano. No? Tapos ngayon, ang kumanta siya ng kumanta na siya lang nakakaalam ng kanta. Nag-worship siya, mag-isa lang siya. Kami, nakaganyan lang kami. Tingin lang kami sa kanya. Inip na kami doon sa oras. No? Oo. Tapos maya-maya sabi niya, ayan, magpipreach na ako. Sabi niya, halika, Elaine Chan. Sabi niya, i-interpret mo to. Ano namang, ang nalalaman kong mga inihonggo nun mga barok-barok na nihonggo at mga pang-inuman na nihonggo, di ba? Oo. Tapos bigla ako mag-interpret ng mga biblical terms, no? Oo. Mga Bible verses. Ano alam ko dyan? So parang doon pa lang nung tinawag niya ako, wala tayong usapan na ganyan. Parang gano'n na kaagad. Apprehensive na kaagad ako. Tapos negative na. Ano ba to? Sabi mo, no, gagawin pa pala akong interpreter. Sabi mo, di tumayo naman ako. Sumunod lang ako. Wala akong naiintindihan doon sa mga pinagsasabi niya. Tsaka, hindi ko ma-interpret kasi mga biblical terms sa mga ginagamit niya. So, hindi ako ganun kagaling na magnihongo during that time. Hindi ako aral, no? So, lalo pat mga biblical terms yung ginagamit. So, parang, doon lang ako, nakatanga lang akong ganun na wala akong ma-interpret. Pero, yung pride ko, sinasabi, kikita ka ng mga staff mo, wala kang sinasabi. No? Yung sabi ni Pastor, dali, interpret mo. Alam mo ang ginawa ko? Sabi ko dun sa mga ladies ko,
kunyari ha, ini-interpret ko yung sinasabi niya ha. Pag sinabi ko sa inyong tumanghod kayo, na kunyari, amen yun, tumanghod kayo ha. O, ito kunyari, nag-i-interpret ako nung sinasabi niya. Ganun yung ginagawa ko. Oo. Tapos, tanghod ngayon, amen kayo, dali. Sabi ko nga, o naman sila, amen. Ganun naman sila, sunod naman yung mga ladies. Ano? Tapos may mga nagagaya na kami, tatawan-tawa na kami. Parang mga demonyita talaga kami. Oo. Tapos ngayon, alam mo, all of a sudden, para akong na-trance, something happened na, ganyan, side by side kami ng pastor, nakatayo kami. Kunyari, eto yung pastor, tapos ikaw ako. Biglang parang, in a snap of a finger, parang nawala ako dun sa location na yun, sa lugar na yun. And then nakakita ako ng blinding light na parang yung ball of fire na parang babagsak sa mukha ko. Tapos, yung, alam mo yung spotlight na ginaganyan sa mukha mo, ganun, hindi ka makatingin. Ganun ang nangyari sa akin. Ayokong tumingin. Na parang nasisilaw ako, parang mabubulag ako. Kaya gumanon ako, pumikit ako. Tapos ngayon, pagpikit ko ng mata ko, ang nakita ko, sarili ko. I was up on a stage, malaking stage. Tapos sa likod ko, natanda mo yung cross sa Bethel Church, yung cross na yun. Yun, nakita ko yun. Nakita ko yun sa likod ko, ang laki-laking cross. Tapos I was holding a microphone. Palakad-lakad ako sa stage, pero walang sound. Hindi ko alam kung kumakanta ako, or nagsasalita ako. Pero sa baba ng stage, maraming tao, mga nakataas ang kamay. No? So, natakot ako nung nakita ko yun. Pero parang totoong nandoon ako. Parang I was in a trance nga eh. Parang binitbit ako na dinala ako doon. Pero ninervous ako, makabog yung dibdib ko. Ano itong nangyayari? Sa isip-isip ko, ano itong nangyayari? Tapos ngayon, sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Gumanon ako, oo. Pero nanginginig yung tuhod ko. Tapos, natatakot akong magsalita kasi baka mamaya marinig ko yung boses ng Diyos. Baka mapatakbo ko, yun yung naiisip ko. Pero walang voice. Tapos, Lord, ikaw ba yan? Ano itong nakikita ko, Lord? Pero walang sumasagot. Oo. Future ko ba to? Ito ba yung gusto mong maging future ko? Maglilingkod ako sa'yo. Imposible, Lord. Imposible. Tanong ko, sagot ko. Oo. Imposible, Lord, kasi alam mo, ang sama-sama ko eh. Napaka-worldly kong tao. Sabi mo nga, ang sama-sama ko. Hindi ako pwedeng maging servant mo or maging follower mo. Hindi eh. Parang hindi ako pang ganun. Tapos sabi na naman ng brain ko, Diyos yung kausap mo. Oh, wow. Oo, sabi ng brain ko. So parang nagpa-humble ako. Sabi ko, pero Lord, kung ito yung plano mo para sa akin, sige po. Ganun lang yung sagot ko. Hindi ko pa alam yung may your will be done. Hindi ko alam yung mga ganon. Sige po. Kaya lang, Lord, alam mo yung kalagayan ko ngayon. Alam mo yung relationship ko dito sa lalaking kinakasama ko. May asawa yun, no? Kabit ako, no? So, paano akong magiging follower mo? Nasa mali akong relationship. Tanong ko na naman yun. Sinagot ko na naman. Pero kung gusto mo akong alisin dyan, sige, alisin mo ko. Pero alam mo, Lord, hindi ko kayang mabuhay ng walang nagmamahal sa akin at hindi rin ako nagmamahal. So, gusto ko, nabubuhay ako sa love. Pwede mo ba akong bigyan ng angel na mamahalin ako ng tunay at dahil dun sa love na yun, lalo akong mapapalapit sa iyo. Walang sagot. Wala. Pero Lord, sige, bahala ka na. Natatakot po ako sa inyo. Sabi ko nga. Pero tumutulo na yung luha ko. Iyak na ako ng iyak. Kasi alam ko nangyari. Tapos pag dilat ko ng mata ko, nakita ko na naman yung mga ladies ko. Balik na ako. Balik ka na sa dati. Nabalik na ako. Naririnig ko na yung boses ni Pastor. Ni Pastor. Oo, naririnig ko na yung boses niya. Tapos ngayon yung mga ladies ko, nakaganyan sila. Hindi na sila tumatawa. Nakita nila may nangyari. Kasi nakita nila umiiyak ako eh. Si Pastor Yossi daw walang napapansin. Salita lang di siya ng salita. Pero yung mga ladies ko nakaganyan na, si Mao, ano nangyayari dito? Nung natapos na yung
Pero hindi na ako nakapag-interpret, umiiyak na lang ako. Tapos, nung natapos na yun, uwian na, sabi nila, pagdating namin sa bahay, "Ma, anong nangyari sa'yo? May nangyari sa akin. Nakita ko, Angel, nakita ko yung mangyayari sa akin sa future." "Ay, talaga, Ma?" Sabi nila. "Ano yun?" "Hindi ko alam kung ano yun." Sabi ko nga. Pero may nangyari, may nangyari. Yung dibdib ko, kabog pa rin ng kabog. Tapos ayun, di ba, pagdating ng gabi, mag-aayos na tayo, magbibihis na tayo, papunta na sa trabaho, di ba? Oo. Bigat ng katawan ko. Ayokong pumasok sa trabaho, ayokong mag-makeup, ayokong magbihis. Talagang naano mo yung present ni Lord talaga ang ipinakita sa iyo. Gusto ko, mag-isa lang ako, gusto ko mag-pray, gusto ko hinaghahanap ako ng Bible, wala namang Bible sa kwarto, walang Bible doon sa tinitirahan ko. Ano itong nangyayari sa akin? Parang wala, hindi ko maintindihan. Pero kailangan pumasok ng trabaho. No? Oo. Pumasok ko sa trabaho, doon lang ako sa kitchen, nakatunga lang. Wala na. Since that day, araw-araw ganun ako. Tunga lang. So, mga kapatid, sa napakinggan natin o napanood natin ng istorya nitong ating kapatiran, kung paano siya binago ni Lord na on the spot na dinala siya ni Lord sa ibang lugar para ipakita sa kanya kung ano magiging buhay niya pag sumunod siya sa kanya. Ngayon po, meron po tayong susunod na kabanata pa po rito na kung paano unti-unti pinakita, ginaidance siya ni Lord sa kanyang pamumuhay. Kung paano ibinigay ni Lord ang kahilingan niya na gaya po ng sinabi niya na hindi siya mabubuhay o nang wala siyang minamahal o nagmamahal sa kanya. So, mga kapatid, abangan po natin sa susunod ang istorya ng aking BFF.